Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama niyo na po yours truly, ako po si Attorney Cam. At sumasama rin po ngayong gabing ito, ako po si Thea Petro Corpuz. Bago tayo magtalakay, palakas nga ng unting mic ko. Yan, maganda na. Pasok na sa banga. Eto muna, flash report muna tayo. Flash Report. Flash Report! Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Tigbawan, Iloilo kaninang 6:13 ng gabi ayon sa FIVOX. Naitala ng ahensya ang intensity at instrumental intensity sa mga sumusunod na lugar. Intensity 2 San Jose de Buenavista, Antique. Instrumental intensities Intensity 4 Jordan Guimaras, City of Iloilo. Intensity 3 Valderrama and Culasi, Antique. Nueva Valencia, Guimaras, City of Pasig, Iloilo.
Intensity 2, Malinaw, Aklan, Tapaz, Capiz, San Lorenzo, Guimaras, City of La Carlota, City of Sipalay, City of Bacolod, Negros Occidental, San Jose de Buenavista, Antique. Intensity 1, Ibahay and Malay, Aklan, Anini, Antique, Hamindan, Capiz. Babala ng FIVOX, asahan ng pinsala at aftershocks dulot ng naturang pagyanig. Flash Report. Flash Report! Sa mga hindi pa po nakakapag-gasolina, dapat maggasolina na dahil... Dapat yun ang unang ginawa nung nagkapera nung sumuweldo, Attorney Cam. Kasi nga naman, bukas po, asahang tataas po ang presyo ng gasolina dyan po sa may Petron. Oo. Oo. 1.90 per liter for gasoline, 1.20 centavos liter for diesel, and 1 pesos and 50 centavos liter kada litro yan for kerosene. Lahat, wala nang bumaba, lahat pataas. At baka mas taas pa yan sa mga susunod na linggo, Attorney Cam. Kasi diba, sabi nga ang pagbabantabang masasabi yun. Sinabi ni US President Trump, nasa 4 to 5 weeks ang gagawin nilang pagpulbos sa bansang Iran. Yung hindi naman buong bansang Iran, yung mga parang syempre of course yung sinasabi nila na mga base kung saan may mga nuclear weapons. Ayan, na ipinagbabawal nga. At ito, niyanig tayo ng weekend ng mga pasabog. Literal. Literal na mga pasabog. Especially tayong mga may mga kababayan tayo. Ang dami natin kasing mga kamag-anakan na nandiyan nagtatrabaho sa Middle East. Oo, sa Qatar, sa Kuwait, sa Dubai. Pala si si ate nining ko, minessage ko talaga. So medyo malayo naman daw siya dun sa may city, pero kita nila si yung Alvin. smoke. Si Alvin, di ba? Nga pala, nakabalik na ba yung sa Alvin? Oo. Kamustahin mo nga yung friend Oo nga, yung friend natin na libre sa atin. Oh my goodness. Oo. Tapos hindi lang yan, di ba? Yung sa Kuwait, Bahrain. Di ba? May mga kilala rin tayo na Lebanon. Oo. So, sa UAE. Pero ito kasi, pansinin ninyo, nag-ugat ito sa awayan ng Israel, US versus Iran. And then, nag-retaliate sila. Pero ang pinasabog nila ay yung mga base militar ng US. Dito sa mga kapatirang nilang mga mga kalapit bansa nila dyan sa gitnang silangan. Sila tong parang kapatiran na rin kasi Middle East naman sila nasa area na yan. Oo. Pare-pareho sila magkakamuka. Diba? Pare-pareho sila ng most of them paniniwala. Yes, diba? Hindi naman kami expert. Pasensya na po. Pero kasi pag sinabi nating Middle East, karamihan dyan, yung mga kababayan natin, kapatid natin na mga Islam, diba? At maingay, namatay din yung Supreme Leader ng Iran. Tama. So, ito na, ano nangyayari? Parang may pasabog, tas may mga missile. Kasi nung una, papansinin mo, diba, dati, Ukraine tsaka Russia, dalawang bansa. Magkalapit lang Gaza, border to border. Gaza, Israel. Tapos dumating yung Israel, Iran. Pero ito kasi, nadamay yung may mga... third party, tapos... Tas, concern tayo kasi di ba meron ding military base dito sa Pilipinas, di ba? Kasi pag-iisipan natin, di ba, from visiting forces agreement, dun sa naging Mutual Defense Treaty natin, yung MDT. So paano? Tapos hindi lang yun, yung EDCA pa na tinatawag natin, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. So imaginein mo kung malapit-lapit lang tayo sa lugar na yun, baka kasama rin tayo na mabobomba rin ba tayo? Mabobomba, will never Masasali ba tayo, Attorney Cam, sa kanilang hindi pagkakaunawaan? Madadamay ba tayo? Maswerte yung mga iba na may mga, ano yun? Yung parang yung shield. Defense missile nila. Tayo wala tayong defense missile. Kakayanan ba tayo? Hindi ko nga alam yung parang, ano ba yung dome na tinatawag nila? Iron Dome. Iron Dome yun sa Israel. Yes. Di ba naalala mo, ang daming missile, parang 300 na yung susunod, pero ilan lang yung nakalusot. Di ba? Ang tanong, may pangganon ba tayo? May pangsalag ba tayo? Mahal ang Iron Dome. Isang Iron Dome, mahal yan. Okay. Tapos, ito pa pinag-uusapan. Ang ingay talaga ng ng usapin na to. Okay yung yung mga missiles, di ba? Kasi na yan yung trajectory, alam mo na. Kalkulado na yan. Kalkulado mo. What if yung mga drones? Yun ang mga problema. Kasi napansin mo yung sa Bahrain, drones yun yung drones tumama yung ginamit sa building. So, yun walang piloto, pero
minamaniobra. Computerized, oo. Di yan ang labanan ngayon, cyber war na ngayon eh. Hindi yan talagang yung literal na war, cyber war na ngayon. Talagang technology yan ang labanan ngayon. Oo, hindi na to espada at Oo, hindi na siya kabayo. basta espado, kanyon, kabayo, di ba? ganon. Oo. Ngayon talagang mga drones na Mas malala na. dati kailangan pag pupunta ka pa magpapasabog ka, kailangan may piloto, no? Oo. Eh syempre, hindi mo isa-sacrifice yung piloto. Ngayon yung drone, yun na mismo eh. Oo, yung mismo aparatos na. Yun ay bibigay mo eh. Ganon na high-tech. High-tech, no? Nakakatakot na ngayon, no? Yung mga ganyan, no? Totoo. Ang tanong na iba kumakatok na ba ang World War III? Ayun, Attorney Diba? Cam. Ito na ba yun? Nagbabadya na ba? Sana wag. Kasi, sana itigil na ito, kaguluhan na ito. Kasi yung mga malalaking bansa, yung mga powerful, sila ngayon parang frontliner, di ba? Powerful naman talaga. Russia. Oo. US. Although ang Russia, ang iba naman siya. niya is Pero kung pag sumali siya, paano na? And China, pag lumaban din. Oo. Ang North Korea, although malit lang sila, pero isa rin sila sa may mga nuclear weapon, di ba? Oo. So, paano na yan? Ang sinasabi, ally forces ng North Korea, yung mga nabanggit mo nga, di ba, sabi nila is Russia and China, if I'm not mistaken. Is that correct? Oo, di ba? Sila yung mga, sabi nila, magkakakampi. Naalala mo, before, di ba, ilang years, no, bago umalis yung US troops dito, hindi naman talaga sila talagang umalis, pero Totally gone, not pero, totally. Nung 1992, kung di ako nagkakamali, yan yung sa treaty na sinatawag natin, yung Philippine-American Cooperation Treaty, ayan yun na parang, ano ba ang mangyayari dito sa after usapan natin. Di ba? So, ang gusto nila, mag-continue yung stay nila sa dalawang major US military base sa Pilipinas. Ito yung sa may Clark Air Base at saka sa may Subic. Yes. Kasi yun lang, alam mo pag sinabing, base militar ng US. Yun alam naman natin. Clark at saka Subic Mati. Clark at saka Subic lang yung naisip natin na dito yun, di ba? Pero hindi lang yun yung yun yung parang nasa EDCA Yun yung pinakapamoso, pero meron pa talagang ibang lugar ngayon. Meron pang mga ibang lugar. Kasi ito lang yung parang alam natin na dalawang nakasanayan natin. Tsaka pag dumadaan ka kasi ng Subic. At tsaka dyan sa may, yung dinadaan natin ng mababait yung mga Subic SBMA. Oo nga, Subic nga. Subic Bay. Di ba? Mababait yung mga driver, yung stop and Lahat go. sumusunod. Di ba? Kasi dyan yan sa first may to stop, first to go. Sa yan rule yan ng di ba? American, parang first stop, first to go. But actually, for that. Di ba? Parang sila nag-practice niyan Sa paglabas mo doon, hindi mo na pinapractice yan. Kasi hindi mo na alam kung anong rule lang gumagana. Diba? So, tsaka sabi nga nila, di ba, yung ating lokasyon, very strategic. Kasi bago pa dumaan yung mga ship, no? Yung mga naval forces, siguro, from America to China. Sa Pacific Ocean, dadaan kasi. So, passing through. Dito sila magre-recharge. Pahingahan. Dyan sila magbabakbakan. So, kawawa talaga tayo. Ipit, di ba? Remember the Ukraine war, di ba? Alam mo, kagaling talaga natin. Mga talaga tayo, di ba? Well, binabasa lang naman natin sa iba pang mga balita na ating na nababasa. Di ba ang Ukraine before, akala tutulungan sila ng mga allied. NATO. NATO. Pero kasi hindi sila part ng NATO. So, applying pa lang kasi. Sila. Pero pinangakuan sila. Yung pala, ang pinangako lang yung mga equipment. Bahala na kayo sa mga equipment dyan. Yung mga tao, kaya nyo na yan. Di ba? Ganun di ba sa atin, if ever? Ano ba yung laman, di ba? Ng na yan, Mutual Defense Treaty na yan. Ano bang kapakinabangan natin sa EDCA na yan? Naalala mo. Madadamay ba tayo, Attorney Cam? Di ba yung EDCA, 2014. Kung na nagkakamali. So, 12 years ago. Kasi medyo maingay-ingay siya at that time. Because yung kay Obama pa yan parang yung sa EDCA. Ayan. Kasi gusto nilang i-enhance yung mutual, yung sinasabi mga defense treaty natin. Na kung saan, ina-allow natin yung US forces na i-utilize yung mga facilities. At of course, parang joint pa rin naman. Parang yung sabi nila meron kami joint practice may facility kami, pero pwede yung gamitin. Philippines. Parang ganon. Ang
ang ano natin dito, oo nga, may facility kayo. Ibig sabihin, anytime, pwedeng i-activate kasi yun, di ba? Oo. Oh, pag may gera na. Oo. Di ba? So, saan tayo lulugar? Oh, yun na. Sino ba dapat ba tayong kampihan? Mhm. 'Di ba? May kampihan ba ito, Attorney Cam, kapag kaganyan? Kasi ano ba dapat ang ginagawa Hindi natin alam. Ang Israel tsaka US kasi di ba allied sila? Kampihan sila eh. Oo. Di ba? Ganyan, katulad niyan, dalawa na agad. Pagka may sumausaw pa bang isa pa, ilang bansa ba ang kailangan kakagulo bago parang mo ma-consider na World War? Di ba? Yan na nga eh. Ito na ba yung start? Oo. Pero kasi ngayon sa bansang Iran, medyo hati din sila eh. Okay. So may mga iba na ayaw na nga dun sa kanilang dating leader. Sa kanilang iba. supreme leader. Oo. Ang question lang is, gaano karami yung ayaw na, gaano karami Yes. yung ganon. Tapos ayon sa konstitusyon nila, kasi parang may pinagpipilian sila ngayon na 3. Ay. Oo. Na kung sino ang uupo for the supreme leader. Para Okay. sa atin. Sa Pilipinas po, pag namatay yung presidente, Vice. o kaya naman nag-resign, o kaya naging incapacitated, so si VP yan. Pag si VP rin yung nangyaring, ganun din, Senate President. Senate President yan. Pag walang si Senate President, Kumbaga yan yung mga designated survivor. Yan. Kaya nausa yung word na yan eh. Designated survivor. Sino mamamahala ng pamahalaan ng gobyerno sakasakaling mangyari ang mga hindi inaasahang bagay. Diba? Kung halimbawa may pagpupulong, binomba doon. Oo. Ano kung lahat nandun na, diba? Oo at least nga, andun ano ang- kayong hierarchy nun, Kaya ang sabi Attorney ni Cam, VP noon, siya ang designated survivor. Pag may nangyari doon, siya ang Kasi Bahay. yun ay naaayon sa saligang batas. Yes. So after ni Senate President, si House Speaker. House Speaker na. Pero ano lang Kaya very vital yung mga roles na yan. Kumbaga, pansamantala lang kasi syempre magkakaroon ng plebiscite. Habang wala pang plebiscite, inaayos pa. Sila muna. Sila muna. OIC kumbaga. Yeah, especially yan. Pero si VP kasi, si VP, siya, yung unexpired portion, yung ano niya. Kumbaga i-consume na niya. I-consume Yun na niya. lang, doon na lang siya, yun na lang yung kanyang panghihimasukan. Unexpired portion. Ibig sabihin, kung halimbawa 3 days na lang ang nalalabi, 'di ba, nung nawala na Chugi kunwari, Attorney Cam nawala na, 'di ba? Edi yung 3 days lang kanyang ilalaan. Hindi yung kukumpletuhin niya. Hindi kasi kakaupo ko lang dapat 6 years din ako. Hindi. Nag-text sa akin sa Tinining. Sabi niya, meron daw palang mga level yung Department of Migrant Workers. Okay. So pag level 4 daw ang pinost for the security, uwian na. Ayun na. Uwi na sila siguro. Level 4. Just merong ngayon viral na yung kababayan natin nagpo-post siya tapos biglang yung sumusabog talaga. Kaya parang kung ikaw ay may kamag-anak din, medyo kakabahan ka mag-aalala din. ka. Tama. Oo. Pero matuwa tayo kung updated pa tayo sa ating mga kamag-anak na nandyan sa gitnang silangan, hindi ba? At ipanalangin natin ang kanilang mga kaligtasan. Correct. Uy, ang ingay naman. Teka lang, wait lang. Babatiin lang natin sila Florence Regalo ng Laguna. Sabi niya, pabati naman po advance happy 24th birthday. Happy birthday. Nanonood po sa Davao si Rostin Mejia. Moana Maria, grabe po dito po sa Kuwait, nakakatakot. Ingat ka dyan. Ang Kuwait kasi Attorney Cam, di ba maliit na bansa lang din yan Yes. Jerry Sumagaysay, Raul Leido, nanonood po sa may Oriental Mindoro. Aurelio Mislang, watching from Santolan, Pasig. At ganun din po kay sabi nila, sure ball po kapag ang Pilipinas pulbos. Grabe ang missiles. Anong totoo yan? Diba? Watak-watak na nga yung mga isla natin, Attorney Cam. Ano pa mangyayari kapag wag naman sana. Yun ang ayaw talaga natin. Pagbati rin po kina Miss Irene at Almodovar ng Rizal at saka Maya Bell. Sige, mamaya pag-usapan pa natin yung tungkol dyan sa... Kasi Edka. biglang bumalik eh. Oo. Hala, paano na kung nandun tayo? Sa sitwasyon na yun. Tapos meron pang meron pang mga marites, sabi niya, hindi daw may intelligence daw na hindi daw kaya ng missiles yung dito sa may Pilipinas. Bakit? Bakit hindi kaya? Sure ba mga marites na to? Kayo talaga ha. Ano pinagbabasihan ninyo? Oo, diba? diba? So mamaya po, isa-isahin natin yan. Balik tanaw lang naman ito dun sa mga dating napirmahan. Tsaka, titingnan lang natin kung ano ba yung mga nakapaloob. Yes. Kasama pa rin po ako si Attorney Cam. At ako naman po, Thea Petro Corpuz. Oras natin, Miss Thea. Ganap ng alas 6:59 ng gabi. Mga mami!
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang shield sa pagpatay ng bakterya at Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang Bago natin ipagpatuloy ang ating usapin dito po sa DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. At ako po, Thea Petro Corpuz. Tatanggap muna tayo ng report, Miss Thea, mula kay RH27 Noche Cacas. 4 na convenience store sa magkakahiwalay na lugar sa Rizal, hinold up. Ida tayo mong balita, Noche. Noche? Miss Thea at Attorney Cam, hinold up ang 4 na sangay ng Alpha Mart convenience store sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Rizal. Unang tinarget ang convenience store sa NHA Avenue, Barangay de La Paz, Antipolo City, kung saan 2 armado ang pumasok at tinutukan ng baril ang kahera at crew. Pinabuksan ang vault at tinangay ang mahigit 100,000 piso tumata sakay ng motorsiklo mga suspect sa parehong syudad sa Lawis Extension, Barangay San Isidro. 2 suspect rin, isa ang pumasok, nagdeklara ng hold up, habang ang isa nagsisilbing lookout. Pinadapa ang mga empleyado, tinangay ang halos 100,000 pisong ginita ng tindahan, cellular phone, ATM cards at iba pa. Pagkasunod ring hinold up ang Alpha Mart store sa bayan naman ng Teresa at Pililya sa naturang lalawigan. Kapareho rin ang style ng pang-hold up ng 2 lalaki. Pinabuksan ang vault at tinangay ang libo-libong pera ng 2 convenience store. Tinutukoy na ngayon ng Rizal PNP sa pamamagitan ng panghanap ng impormasyon, pag-review ng mga CCTV footage para sa identity ng riding in tandem suspect na ang target hold-upin ay mga convenience store sa nabanggit na probinsya. Arit sa 27, at sika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Naku, ingat-ingat mo, no? Yung mga convenience stores. Oo, target pa naman yan madalas. Kaya dati rin, Attorney Cam, yung mga burger stand. Oo, yan din, ma-target dati ng mga kawatan. Grabe, ano? Iba yung pag-iingat po. Yes, Tsaka yung mga nang-hold up, no? Sana magbago na kayo. Oo nga. Marami, alam mo kayo. Huwag na kayo mamerwisyo ng kapwa-tao ninyo. Bilib ako sa mga taong, yung... Laban pa rin ang patas. Yes. Nagtatrabaho na marangal. Yes. Yan. Pero ito, dahil malapit na ang ating anibersaryo, tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay ng ating mga papremyo para sa ating Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na!
Eto na, meron na tayong naka-standby dahil meron nang nakasagot. Pag kring-kring ng kanyang telepono, alamin natin ang kanyang pangalan at kung taga saan siya. Magandang gabi. Ano pong pangalan nila? Magandang gabi po. Edsan Rosel po, taga Imus, Cavite po. Edsan Rosel, taga Imus, Cavite. At paano mo nalaman itong kring-kring panalo promo natin, Edsan? Nalaman ko po siya sa Facebook page. Ibig sabihin follower ng DZRH. Ilang taon na ba si Edsan? 50 years old na, ma'am. Ay, parang hindi halata sa boses, Oo nga, tsaka bakit ganun yung name? Feeling ko combination ng pangalan ng magulang. Tama ba, Edsan? Opo, ma'am. May short story siya, ma'am. Sige nga, ikwento mo nga yung short story na Edsan. Sige, ma'am. Kasi ang panganay namin, pinanganak po siya ng gabi, kabilugan ng buwan noon. Kaya Edmond. pinangalan siya Edmond. Tapos po, ako po, pinanganak ng tanghali. Edsan. Edsan. Son. Bunso naman po namin, pinanganak na nag-aaway yung mother at father ko, kaya pinangalan Edward. Ay, ang galing mo. Paano mo nalaman yun? Kasi Moon, Sun, War. Talaga. EDD lahat. Oo. Totoo ba yan? Baka naman ginajoke mo lang ako, Edsan, Totoo. Sa tatlo kayo magkakapatid na lalaki, Sir Edson. Opo, tatlo po. Galing naman. Yung pala yun. Sige nga, Edsan, i-shout out mo nga yung mga kakilala mo dyan. Opo. Shout out po una sa mga family ko po, sa mahal kong asawa, si Nerissa Rosel po, at sa aking mga anak, si Sweet, si Shay, at ang aking anak na panganay na si Shelwyn Rosel. Ayun. Gusto ko pa sanang magkwento siya kung paano niya na yung pangalan ng anak niya. Baka mahaba na naman. Kaya bigyan ka na namin ng katanungan para manalo ka ng 500 pesos. Ang tanong, ready ka na ba, ha? Sige po. Ano po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? Ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, wala na pong iba, ang DZRH. Yes! Ganun lang kasimple yun. Congratulations! Nanalo ka na ng 500 pesos. Oy, wag mo ibababa para malaman mo kung paano makuha yung papremyo. Thank you, Edsan! Thank you po. Ayun. Ang galing. Very energetic. Ang galing mo dun sa sa yung papapangalan. Sabi niya kasi Edmond. Okay. Kasi yung Mond, ano yun? Moon daw kasi. So, gabi daw, pinanganak yung kuya niya. Edmond. Kaya Edmond. Tapos siya, araw, sun. Tapos ba't yung Edward? Kasi magkaaway na yung magulang niya. Cute talaga na kwento na story yun. lahat ng papanganak sa kanila. Yes. Congratulations sa mga gusto pang manalo. Pumunta lamang po sa Facebook page ng DZRH at tignan po ang aming pinned post. Mag-register lang po sa online form, ilagay ang tamang cellphone number at baka ikaw na po ang matawagan. Manalo ng 500 pesos sa aming kring-kring, panalo malakas sa telepono. Anyway, ayan, pinag-uusapan pa rin po natin yung Enhanced Defense Cooperation Agreement dahil alam mo naman, Ms. Thea, kinakabahan natin kababayan dahil nangyari dun sa Middle East, di ba? Pero kinlarify kasi ng Department of National Defense yung wala daw US military base dito. Kasi yung mga military base dito ay kontrolado pa rin Pilipinas. Okay. Yun. Meaning kasi, yung EDCA na yan, nagkaroon ng cooperation agreement. Continuation kasi yan ng VFA. Okay, visiting forces. Kumbaga sa parang short courses. Kumbaga sa mga estudyante, exchange students. Hindi, kumbaga yan parang implementing rules ng VFA tsaka yung treaty. Okay. So, ginawa yan para sa, of course, yung magkaroon ng joint training. Alam ninyo, para alam na rin namin, yung alam namin, share namin sa inyo. And disaster relief. Yung mga ganyan. Tulungan tayo kapag kami mga pangangailangan. So, ang sabi under control pa rin siya ng Pilipinas. Okay. So, yun, kinlarify nila yun. Kaso nga lang, hindi mo mawalan sa pangamba ng mga kababayan natin na once na ma-activate yan, di ba, no? Tapos, anong lusot natin doon na hindi ayaw namin makisama, attorney ka, paano natin mapoproteksyonan yung ating sarili? Alam mo, kahit naman ayaw nating makisama, kung bubombahin tayo, wala tayong remember, yung mga sa Middle East, ayaw din nilang makisali. Pero because of the basis, binobo pa rin sila. Di ba? Pwede ba sabihin yun? Di naman kami kasali. Oo. Kung ang tingin nung ating nung
kasama dun sa conflict, may base dito. So, wala naman natin, hindi natin sabihin na, ay, hindi po kami kasali. Oo. Bago natin sabihin yun, baka may missiles na lumilipad sa atin papunta, di ba? So yun lang naman. So again, clarify daw na ito po. Actually, nagkaroon, if I'm not mistaken, nagkaroon pa to ng issue Yes. sa na-desisyonan ng Korte Suprema. Kasi yung EDCA, ano ba ito? Treaty ba to? Or saklaw pa ng executive power. Okay. Kasi pag ano ba ibig sabihin ng treaty? Pag treaty kasi kailangan yan ng concurrence, 2/3 ng botohan ng Senado. Pag sa executive power siya, si president lang ang mag-execute, magsasali diyan. Sabi ng mga hindi treaty to, kailangan may concurrence ng Senate. Sabi naman hindi to, sa executive power to. Kaya nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Actually, ang tagal noon na pending yan, parang mga 2 years, no? At ang sa desisyon ng Korte Suprema, ito ay nasa within the power of the President. Okay. Doon sa pag-manage ng mga foreign relation. Yan. So, yun. Ang haba, no? Yung EDCA. Tapos ito pa, tama ka, no? As of now, meron palang 9 na sites. Ng EDCA. So, meron, saan ito? Sa may Palawan, Antonio Bautista Air Base, sa Basa Air Base, sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Mostly, yan pa lang ata yung sa South kasi karamihan Luzon. Cagayan de Oro yun. Is Mindanao CDO. Yan, Mindanao. Tapos, kasi yung Nueva Ecija. Luzon yan. Ayan, Luzon. Pampanga. Pampanga. Palawan, Luzon pa yan. Palawan mo, Luzon? Oo. Ayusin mo yung hekasi mo, ha? Nagulan ako sa hekasi ko ito pa. Ang Mactan. Cebu. Ayan, Benito Buen Airways, Cebu. Ayan, Bisaya yan. Okay. So, ang Naval Base Camilo, Osayas ba ito? Santa Ana, Cagayan. Sa Luzon pa rin yan. Ang Lalo Airport, Cagayan. Cagayan pa rin yan. Alam mo, 3 na yung sa Cagayan. Hindi, Cagayan de Oro yung isa. Ayaw nga pala, sorry, Cagayan to sa Luzon. Ito pa isang Luzon. Yung Camp Melchor de la Cruz sa may Isabela. Ayan. So, if you notice, Attorney Cam, di ba? Luzon. Yung mga endpoints natin. Yung malapit sa mga dagat-dagat natin. Balabac Island, Palawan. No, yan. So, sa west portion. Diba? Pag ganon. And north. Marami na pala. Anyway, again, ito daw po ay para ma-boost yung disaster response. Ibig sabihin yung kaalaman pa natin. Para mas maging malinang pa ang ating kaalaman. Pag titignan mo yung behind politics, di ba? Merong rason ba't naman may mga ganito, no? Bakit? Bakit? Yan, hindi tayo political analyst. Sa susunod, Attorney, usap tayo ng political analyst para mas mabigyan linaw pa tayo siguro. Oo nga Pero bago yan, sige, a little bit of pa rin tayo, continuation ng topic natin. Tayo, sinasanyastan tayo ni Norman meron Morade. ba tayo? Meron pa tayong paalala, kaya dyan lamang po kayo, babalik po kasama pa rin po. Kumukontra pa, kala mo, bisita lang naman ako rito. Kasama po ako si Attorney Cam. Ako po si Thea Petro Corpus. Oras natin, Miss Thea. Ganap ng alas 7:18 ng gabi. This time check is brought to you by Ace. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. Like glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga
nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Pinag-usapan pa rin natin, no? Very, maingay ngayon. Yes. Yung nangyayari sa ating mga... Oo, imagine, ilan nga ba yung population ng ating mga OFWs, Attorney Cam? Diba? Ang ating mga bagong bayani. Mga bagong bayani, ang ating mga OFWs. Diba? Paano na yung mga gustong, syempre, kinakabahan na. Attorney Cam, di ba may gusto mga magpa-repatriate na? Yung iba, gusto na magpa-repatriate. Yung iba naman, kinakabahan kung may mababalikan pa ba silang trabaho kasi mga nagbakasyon lang here sa Philippines, tas pabalik na sana, kaso nagkaroon nga ng ganyan sitwasyon. So, ano ba, may babalikan pa ba akong trabaho? Paano na? Kasi, ngayon po naka-no-fly zone sila. Yes. Kanselado yung mga flights, di ba? Yung pauwi ka na lang, di ba? May kakilala nga tayo. Buti nakalipad na. Kung hindi, naipit sila dun sa bansang kunyari Dubai o kaya UAE o kaya kung saan man kayo maiipit, di ba? Kasi usually ang mga Dubai parang yung stopan pag pupunta ka ng layover. Punta ka stopan PITX. Parang layover nga yung pagpunta ka na ibang bansa like Europe, di ba? Usually diyan ka magli-layover. Saan ka mag-stop? Saan sa stopan? Di stopan yun. Stopan ang tawag doon. Parang brultry, term lang yun eh. Ito nga, Attorney Cam, may nabasa tayong article kung saan ang UAE ay i-cover daw ang hotel stays and meal expenses ng mga turista na stranded sa kanilang bansa. Imagine. Oh, wow. Kung sa Pilipinas yan, hindi namin cover yan. Pasensya na. Dapat i-cover ng inyong mga travel insurance. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya kapag nagta-travel ka, importante ang travel insurance. Inaano kita dyan? Sa stopan. Sa stopan. Nabibingi ako. Hindi, pero ito, diba? These are just one of the circumstances and perks kung ikaw ay insured sa iyong pag-travel. Pero, well and good kasi ito naman, gobyerno na ang nag-step up and nagsabi na hindi, i-accommodate nyo sila, we will pay you. Imagine. Di ba kasi ang dami na, very stressful na yung event na hold ka sa isang area na dapat, alis ka na pauwi ka na Kaso, kailangan mag-stay dyan. Kasi walang flight. Oo, anong choice? Paano yun? Ay, yung mga kababayan natin ang mas, yung gusto magpa-repatriate. Oo, gusto nang umuwi. Kasi nasa-stress na rin sila. Kasi hindi, paano? Kasi kaya ba ng ating gobyerno na i-repatriate ang marami nating mga kababayan sa Middle East? Correct. Gustuhin man natin, paano sila paliliparin pauwi sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Kaya alam mo talaga ako, prayers. Yun lang naman ang pinakamagagawa na talaga natin, Attorney Cam, diba? This is parang, beyond our control. Sabi nga ng mama ko sabi niya, si Mama Beth, sabi niya, bakit nag-aaway-away yung mga bansa? Ano ba po yung nagkakagulo nila? Kasi ganito yan, diba? Parang magkakapatid yan Away-away talaga yan. Kahit isang lahi lang, away-away pa rin yan. Pero kasi kailangan natin magkaroon ng kaaway na alien. Pag ang alien ang kalaban natin, tayong mga earthlings, magkakampihan na tayo. Kasi tayo yung mga magkakampi. Dahil walang lumalabang sa ating alien, so tayo muna mag-aaway-away. Ganun ba yun? Kaya sabi naman wag na sana maghimasok ang mga alien sa Attorney Cam. Pag alien ang kalaban natin, doon lang tayo magkakaroon ng unity. Kasi meron ka ng and camaraderie. Kasi meron ka ng common enemy. Diba? The enemy of my enemy is my friend. Yan ang problema. At saka siguro din talaga yun nga, pakikipag-usap, no? Yes, communication talaga is the key. Tsaka yung paano mo siya i-deliver. Minsan kasi nami-misinterpret. Sometimes it's the tone, diba? The tonality. Even if you mean well, yes, diba? Well. Susceptible pa rin siya sa different interpretation Kapag may sinabi ka, hindi mo alam, galit ba to? Pagtuldok lang, di ba? So, lalo na kapag exclamation point ang ginamit. Emoji, di ba? Importante talaga. To soften it a little. Yes, emoji. Ay, nako, napakabilis ng oras po. Maraming salamat.
Ito, pahabol bate, si Sir Joel Aklan, magandang gabi sa'yo. Pahabol greetings din po sa mga nanonood sa atin. Kay Papa Will at saka kay Mama Beth and Nanay Connie, magandang gabi po. Magandang gabi. And, syempre, shoutout din po kay Tita Erlinda dyan sa may Ilocos, Ivy Gutierrez sa may Pangasinan, Tristan Wyatt Gulay, Salvacion Escobar, at marami pang iba. Sa mga hindi namin, nabasa, pasensya na po. At, ayun, next time na lang po kasi wala na po kami oras. Thank you so much. At mag-ingat po at pagdasal po natin ng ating mga kababayan at sana po ay mawakasan na ang hindi pagkakaunawaan ng mga magkakaibang bansa at magkakaibang bigla World peace. Yes, totoo naman yan, diba? Kasi saan ba tayo titirang lugar kung hindi dito lang sa Earth? So, let's take good care of Mother Earth. Ako nga, at the time na medyo concerned din ako dun sa mga bagets sa Iran, di ba? Yung mga bata sa Iran. Yun yung sakit sa puso di ba? Ang dami na nating mga documentaries na napapanood na naapektuhan talaga ang mga kabataan. Nakalungkot Anyway po, nakasama po ninyo, ako po si Attorney Cam. At ako naman po, Thea Petro Corpuz. At syempre, susunod na po ang DZRH Lunas or Lunas Extension. Kasama naman si Cheska Popadilla San Diego at si Elanie Bensay. Oras po natin. 7:30 ng gabi. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may